into your hands. I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe. In you, Jesus, I belong. Jesus, I belong To you, you're the reason that I the live. reason that I The live, reason that I sing. the reason that I sing. Yes, Lord, with all I am. Hallelujah, Lord. Salamat. I walk with you. I walk with you wherever you go. Wherever you Through tears and joy, hear say, I'll trust in you. I trust in you. And I will live I will live in all of your ways in all of your ways and your promises and promises. forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe. In you, Jesus, I belong. Jesus, I belong To you, you're the reason that I live. the reason that The reason that I sing. the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Yes, Lord. In you, Jesus, I belong. Jesus, I belong To you, you're the reason. the reason that I live, The reason that the reason that I sing. with all I I will worship you, Lord. I will worship. Make this prayer this morning. I will worship you, Lord. I will worship you. I will worship. will worship. Yes, Lord. I will worship you, Lord. Will worship. For the last time, I will worship you. I will worship. Yes, Lord. I will worship you. Jesus, I believe. Jesus, I believe. In you. Make this prayer this morning. Jesus, I belong. Lord, we are not deserving to you. You're the reason that I live, The Lord. reason that I The reason, Lord God, that I sing. reason that I see. Yes, Lord. With all I am. Let's pray. Yes, Heavenly Father God. Right now, Father God, we ask for your Holy Spirit to move in this place, Father God. Lord, continue to cleanse us, Panginoon, Lord God, sa mga pagkukulang, Lord God, na aming nagagawa, Panginoon, Lord God, na hindi ka nalulugod, Panginoon. Ngayong umaga na to, Panginoon, katagpuin mo ang bawat isa, Panginoon, Lord God. Lord, sa mensahe na aming maririnig na, Lord, hindi lamang, Lord God, maging information, but Lord, yung transformation ay makita sa aming buhay, Father God. Right now, Father God, Lord, continue, Panginoon, Lord God, to humble me, Father God, Lord, as I deliver your word, Father God, na Lord, hindi ako yung makita,
Hindi ako yung madakila, kundi ikaw lamang, Panginoon, Lord God. Lord, yung aming mga mensaheng maririnig ay tumimo sa matabang puso, Panginoon, Lord God, upang magbunga ito, Panginoon, Lord God. Lord, ngayong oras na to, sa iyo ko po pinagkakatiwala, Panginoon, Lord God. Ano man yung gawa ng kaaway, gagawin ng kaaway, Lord, we rebuke it in the name of Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pinamataas na papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, pwede na po tayong maupo. Ayun, maikli lang naman po itong maikli lang po ito. 3 page lang naman po yung pag-uusapan natin. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayong umaga na to, The Cost of Following Jesus. Sige itong ayaw mong may binabayaran ka. Diba? Sa buhay natin ayaw mo nang may binabayaran ka. Pero kailangan nating magbayad. Example lang natin sa realidad. Pwede bang hindi tayo magbayad ng kuryente? Pwede bang hindi na lang tayo magbayad ng ilaw? Or pwede bang hindi na lang tayo magbayad kapag bibili tayo? Di ba sa buhay natin, kailangan nating magbayad or ibig sabihin po ng cost is willing to let go. Willing to let go para tayo ay mag-go. Di ba? Ngayong oras na to, pag-uusapan natin, paano ba? Ano ba yung mga dapat kong iwanan para totoong sumunod ako sa Panginoon? Buksan natin yung mga Bible natin sa Mark 8, verse 31 to 38. Marcos 8, verse 31 to 38. Babasahin ko na lang po muna sa English. Sabi dito, verse 31, Then Jesus began to tell them, The Son of Man must suffer many terrible things and be rejected by the elders, the leading priests, and the teachers of religious law. He will be killed, but 3 days later he will rise from the dead. Verse 32, as he talked about this openly with his disciple, Peter took him aside and began to say to him, for saying such things. Jesus turned around and looked, and his disciple, then he said, Peter, get away from me, Satan. He said, you are seeing the things merely from human point of view, not from God's view. Then calling the crowd to join his disciple, he said, if anyone wants to be my follower, you must turn from your selfish way, take up your cross and follow me. If you try to hang onto your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake and for the sake of the good news, you will be saved. And what do you benefit if you gain the whole world but you lose your own soul? It is anything worth more than your soul? If anyone is ashamed of me and my message is these adulterous and sinful days, the Son of Man will be ashamed of that person when he returns in the glory of his Father and the holy angels. I realize while I'm meditating this scenario, it's easy to follow, but it's hard to cost. It's hard to do the cost. In this world, many believers act and think like unbelievers. I noticed that if we will check our Sokment or social media, we are always updated on the viral because we are followers of bloggers, content creator, at ano pa. Tama po. Sino dito hindi ka updated sa mga viral ng mundong ito? Bakit po tayo updated? Kasi po, followers tayo. Diba? Hindi ko po sinasabing lahat ng content creator ay hindi masama. Pero kadalasan, ang sinusundan natin, yung masama. And sabi pa dito, our followers, all these things is worldly because the cost of following them is our mindset. How in our action, the way we talk, it leads to worldly perspective and not godly perspective. Marami sa atin, even Christian ka, marami nga, di ba, ayoko na magsimba. Bakit? Christian yan, pero grabe man lait eh. Because dahil sa mga sinusundan natin, akala natin tama. May mga sinusundan tayong akala natin tama, pero in reality po mali. Bakit po? Wala na po yun sa godly perspective. Ano ba yung godly perspective? We have 4 things to cost or meron tayong 4 na dapat iwanan ngayong umaga na to.
para makasunod tayo sa Panginoon. Seriously. Marami sa atin, sumusunod ka lang sa Panginoon, pero hindi ka seryosong sumusunod sa Panginoon. Unang-unang point po doon, sabi sa verse 31 to 32, accept the rejection and terrible suffering. Following Jesus is not easy because we need to be like children. Children is the victim of rejection. Tama po, nung mga bata tayo, lagi tayong victim ng rejection eh. Kapag meron kang gusto, lagi sinasabi ng mga magulang natin, wag yan, mahal yan. Diba? Sinasabi ng Lord, para makasunod tayo sa Panginoon, kailangan meron tayong childlike faith. Childlike faith, ito po yung handa kang maghintay sa tamang panahon na nilalaan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And suffering, before we learn how to walk, we have a lot of falling. That's why we have a lot of marks in our body. Mapapansin may mga pekas po tayo bawat isa. Kasi yung suffering, bago tayo matuto, nandiyan po. At sinasabi ng Lord, and also Jesus show us the example while He carried the cross, the sin of this world through His death and resurrection. Kapatid, pinakita sa atin ng Panginoon yung rejection, naranasan niya. Kung mababasa nga, sabi nga ni Sir Philip nun kung mababasa natin yung Isaiah 53, yung mukha ng Panginoon ay hindi na maaninag, hindi na makilala kung Panginoon pa ba siya. Kung yun pa ba yung Jesus na sinasamba natin, bakit? Marami siyang suffering na naranasan, hindi lamang physically, kundi emotionally. Kapatid, kung gusto natin sumunod sa Panginoon ng seryoso, kailangan ready tayo sa bagay na to. Kasi kung hindi tayong ready masaktan, hindi tayo pwedeng maging follower ng Panginoon. Number 2, arrogant or pagiging mayabang. Because he saw Jesus not favor on arrogant people. May nabasa nga po kong quote, sabi dito nag-scroll ako kanina. God is a loving God, but He is also a holy God. That means He will not tolerate the things that doesn't please Him. Kapatid, ayaw ng Panginoon sa mayabang. Ayaw ng Panginoon na magpamataas tayo. Bakit? He rebuked Peter not because Jesus wants pain, but He rebuked Peter because Satan is controlling the mind of the Peter that time. Kapatid, hindi porket lagi kang nagsisimba, hindi porket nasa simbahan ka, hindi ka kayang pasukin ng kaaway. Kaya kang pasukin ng kaaway yung isip natin. Di ba, mapapansin na lang natin, pag merong isang kumusyon, may sinabi isang bagay, parang ikaw ang lakas-lakas mo. Bakit? Minsan kasi si Satan ginagamit niya yung mind natin para maging arrogant tayo. Minsan mapapansin mo, ang yabang na pala natin. Ang taas na pala ng tingin natin sa sarili natin. Kapatid, arrogant is a spirit to cast. Arrogant is not God's point of view. Kapatid, isa lang po ang pwedeng magyabang sa atin. Ang Panginoon yun. Bakit? Because of God, kaya tayo narito. Pero anong ginawa ng Panginoon? He show us na hindi ang pagiging mayabang para iangat ka, kundi yung pagiging humble para umangat tayo. Number 3, mindset. Bakit mindset? Kasi po, mindset kills our faith, especially if our mindset is human point of view. Marami sa atin, marami kang pangarap. Tama po. Pangarap mong magkakotse, pangarap mong magka-business, pangarap mong magandang pamilya, pangarap ng stable na buhay. Ang tanong, sa pangarap ba natin, kasama ba yung Panginoon? O yung pangarap lang natin, yung Panginoon nasa dulo? Kaya nga sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all things shall added unto you. Pero marami sa mundo ngayon, sa reality ng mundo natin, seek the world, and huli ka na Lord. Kaya minsan maraming failure, maraming mga tao na hindi nila nami-meet yung dapat na gusto nila kasi hindi nila inuuna ang Panginoon. Also, God says we need to, sabi sa verse 34, deny ourselves, self-desire. Kung gusto natin magtagumpay, kung gusto natin sumunod sa Panginoon ng seryoso, iwanan mo yung self-desire mo, yung pagiging selfish natin. Pangalawa, take up your cross, your holiness for God's view, kapatid. Kung i-check ng Lord yung buhay natin, holy pa rin ba tayo? Yung holiness tayo pa rin ba? Meron pa rin ba tayong holy kapag humarap tayo sa Panginoon? And lastly, follow me. Doing God's will, not own will.
yung mindset po, dyan po nag-uumpisa ang lahat. Kung yung mindset mo ay katulad pa rin ng mundo, kahit matapos natin yung message na to, yung gagawin mo katulad pa rin ng pangmundo. Pero kung babaguhin mo yung mindset mo na katulad ng mindset ng Panginoon, naniniwala ako, yung Jeremiah 29:11, kayang-kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Kasi po, we will do this if our mindset is connected to God's plan. Ang Panginoon may blueprint na sa bawat isa sa atin, kaya lamang yung blueprint ng Panginoon ay hindi nangyayari kasi ikaw ine-edit mo. Ine-edit natin. Lord, parang mas maganda to. Gusto natin sumunod sa Panginoon pero meron kang ibang plano, hindi po pwede yun. Di ba, bawal kang may dalawang trabaho eh. Dalawang kumpanya eh. Ganun po dapat tayo sa Panginoon. Kung may susundan po tayo, Jesus alone. Huwag po yung makamundong bagay. And sabi po dito, lastly po, lifetime commitment. Pag sinabing lifetime commitment, anumang sitwasyon na mararanasan mo, hindi ka po bibitaw. Following Jesus is a decision to make, not emotion. Mapapansin nyo, maraming mga Kristiyano ngayon andap-andap. Ano yung andap-andap? Bukas okay. Tapos kinamagahan, hindi naman okay. Kinabukasan, okay. Alternate lang yung pagsunod sa Lord. Bakit po? Nag-decide sila sa Panginoon, not kasi gusto nilang makilala ang Panginoon, kundi emotion lang. Tandaan niyo po, emotion change. Pero sinasabi ng Lord, kung gusto natin sumunod sa Lord, dapat meron tayong lifetime commitment sa Panginoon. If God is not committed to us, we are not in this world, kapatid. Kung ang Panginoon hindi committed sa atin, wala po tayo dito. Wala tayong trabaho. Wala tayo kung anong meron tayo ngayon. And sabi dito, and all these things in this world cannot be satisfied us, but only Jesus alone can satisfy us. Kapatid, ang dami mo nang nilapitan, ang dami mo nang pinuntahan, lumapit na ba tayo sa Panginoon? Kinumit na ba natin yung buhay natin sa Panginoon? Kaya minsan marami tayong doubt sa faith natin kasi hindi naman lifetime yung commitment natin sa Lord. Season na lang yung commitment natin sa Lord. And sabi dito, we commit sin again. We are not faithful to Him, but Jesus is still faithful to us. Kapatid, mapapansin mo, gising pa tayo. Kasi ang Panginoon faithful po sa atin. Kung ang Panginoon hindi faithful sa atin, malamang wala nang gising sa atin. And we commit sin again and again, but God is still God. Sabi dito, but God is willing to forgive us with no condemnation. Kung mababasa natin yung viral ngayon, kung mababalita natin yung viral na church, yung pastora na parang sabi, mayroon siyang guilty feeling sa mga umalis ng church. Alam ko, updated tayo lahat nun. Alam niyo po ba, pinakamalungkot na part po doon, imbis na i-encourage natin yung tao, imbis na itama at i-encourage, marami sa atin, sumabay ka na kung ano yung sinasabi ng mundo. Bilang believers, dapat tayo yung magtutulungan, hindi tayo yung magtutulungan pababa. At sinasabi ng Lord sa atin, ang Lord nga hindi nga nag-condemn, bakit tayo ang bilis nating i-condemn yung tao na yun? Nakabase lang tayo dun sa reality pero hindi natin tinignan yung background. Nakatingin tayo dun sa masamang ginawa pero hindi natin tinignan ano ba yung magandang ginawa. Right now, lifetime commitment, we need to forgive. And sabi dito, we can live without God, but God is still God without us. Kapatid, hindi ka man mag-pray, hindi ka man magbasa ng Bible, hindi ka man magsimba every Sunday, kapatid, yung pagiging Diyos ng Panginoon ay hindi mababawasan. Pero tandaan po natin, kapag hindi natin ginawa yung mga bagay na to, ikaw po, tayo po ang kawawa. Kasi sabi sa Matthew 7 verse 21, diba? Matthew 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay makakapasok sa langit kung hindi yun lamang gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Yes, we know God, but we follow God seriously or we follow God emotionally. The best decision you will make today is not only knowing Jesus. Alam ko marami na tayong narinig na word of God. Kilala na natin ang Panginoon. Tinanggap na natin yung Panginoon. Ang tanong, sumusunod ba tayo sa Panginoon ng seryoso? Right now, let's check our faith. If God will judge us, every one of us,
saan kaya tayo mapupunta? Kung harap tayo sa Panginoon, saan tayo? Going to heaven or going to hell? And following Christ is not easy, but following Christ is heavenly reward. Right now, kapatid, gaano ka kaseryoso sa faith mo sa Panginoon? Gaano ka kaseryoso na sumunod sa Panginoon? And maybe some of us, we follow God kasi merong blessing na nakaharap. What if wala ng pagpapala? Susunod ka pa rin ba sa Panginoon? Right now, let's pray. Na Lord, we are not deserving. We are not perfect. Lagi kami nagkakamali. Pero Lord, right now, gusto ng Lord ngayong umaga na to, kapatid, i-commit natin yung buhay natin sa Kanya. Remember, we need to let go everything. We need to let go the sin na nangunguna sa buhay natin. Kung hindi mo pa tinatanggap yung Panginoon ngayong oras na to, ang Panginoon may invitation sa'yo. Okay lang ba sabayan mo ako sa maikling panalangin? Kung yung faith mo sa Lord, andap-andap, okay lang ba sabayan mo ako sa maikling panalangin upang i-revive, upang i-renew yung faith natin sa Panginoon? Right now, let's pray. Sabayan niyo po ako, Panginoon, maraming salamat po sa oras na to na binigay mo sa bawat isa. At lalong-lalo sa akin, Panginoon. Hindi po ako karapat-dapat. Patuloy na, Lord God, humingi ng kapatawaran sa aking mga nagagawang kasalanan. Maliit man o malaki, patawad, Panginoon. Ngayong oras na to, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. At susunod ako sa iyo ng seryoso. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na binigay mo, Panginoon. Ako na lang po mananalangin. Yes, Heavenly Father God, Lord, right now, Panginoon, salamat sa mensahe. Salamat sa reminder, Father God, na Lord, you open our hearts, Lord God, to do your will, not our own will, Father God. Lord, salamat sa correction. Salamat sa pagmamahal. Right now, Lord God, I declare joy. I declare peace. I declare blessing upon blessing, Lord God, sa bawat isa na narito, Father God. Lord, I pray, Panginoon, also sa company namin pinagtatrabuhan, Panginoon, continue to bless all the aspects, Panginoon, Lord God, ng kanilang buhay, Lord God, financially, spiritually, continue to bless in the name of Jesus. Lord, sa maghapon na daraan, hindi namin alam ang mangyayari. Pero Panginoon, magtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, Lord God. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buong maghapon na daraan. Bigyan niyo po kami ng wisdom, knowledge, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang pinakamataas na papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be all the glory po.